pakilala itong Victor Credo ay isang attorney. So naniwala naman ako, sir. From Pangasinan po sila, sir, muna. Tapos nakituloy muna sa amin kasi may bata silang dala-dala. Naawan naman po ako, sir. Pinakain, pinatulog. Tapos that time, hiniram na yung sasakyan. Ang sabi ko noon, bakit mo hihiramin? Wala akong sasakyan. Gagamitin ko sa business ko. Ang sabi nila, ma'am, sige, mag-rent kami ng iba. So which is yung Innova. Nagbigay sila ng 30,000, ma'am. Yun naman ang nirenta ko doon sa gagamitin kong Innova. Yung posible kasi na nangyari dyan, number one, bakit ayaw nila magrenta? Possible na may GPS tracking device, yung sasakyan na kukunin nila. Kumpara kapag personal use, wala nakakabit, mahirap mahanap. Kung kayo ay may kaalaman dito sa kinaroroonan ni Angelito Reyes Martino, and also as well doon naman sa next natin na ipapakita, ito namang Maria Cristina Lozano Raniola. Kung may nakakaalam sa kanyang kinaroroonan, magsabi lang din dito sa aming Facebook page and dito sa mga numbers din namin also as well para malaman at masabihan ng ating mga kapwa law enforcement tungkol dito sa kinaroroonan ng dalawang panig. Lumapit ako sa bitag, kadahilan ng ire-report ko po yung pagkarnap ng sasakyan ko na sina Angelito Reyes Martino at saka si Maria Cristina Lozano Raniola. Noong 2020, kasagsagan po ng pandemic, mga April siguro yan, nag-agent ako ng face mask, face shield. Tapos nagkita-kita kami dito sa Menjola, lahat ng mga agent. So may mga buyer kami, may mga seller, buyer, ganyan. So, nagkita kami itong si Angelito Reyes Martino. Siya muna ang una ko talagang nakilala. Tapos, dahil naawa ako sa kanya, PWD, tapos nagkalagayan na kami ng loob kasi mabait naman siya nung una. Kinukuha lang niya pala yung loob ko. So, kung minsan pumupunta ako sa bahay nila, kung minsan pupunta rin siya sa bahay. Pinakilala na naman niya itong si Maria Cristina Pulido Raniola. So, yun na. Itong parang kinuha na nila yung loob ko. Hinipnotize, ganyan-ganyan. Nahiramin na yung sasakyan ko. Binigay ko, pinagkatiwala ko po yung sasakyan ko. Hanggang 20 days lang po yung napag-usapan, na nanotarisan pa, hanggang hindi na po nila naisauli sa akin. Ngayon po, nasa akin naman na po yung sasakyan ko kasi ako po yung pinaburan ng judge ng Lipa, RTC. Tapos ngayon po, pinaghahanap ko pa rin po yung mga karnapper na si Angelito Reyes Martino at saka si Maria Cristina Pulido Raniola. Ano po ang nangyari? Saan po nagsimula ang lahat? Nagsimula ang lahat po, sir, dahil sa pagbebenta-benta po namin ng nung pandemya, sir. Tapos nagkita kami tong si Prince. Prince kasi ang niya noon, sir, Angelito Reyes Martino. Tapos nagpakilala siyang agent rin. So nagkapalagayan po kami ng loob. Yun na po. Tapos nung naging friend na kami, pupunta na sa bahay. Ako naman pupunta na rin sa bahay nila. So parang touring namin magkapatid na talaga. So that time, pinakilala na yung magkasintahan, si Victor Sales Credo at saka si Maria Cristina Raniola. Tapos, ang pakilala itong Victor Credo ay isang attorney. So, naniwala naman ako, sir. Tumira muna sila sa amin ng 1 month para lang magbebenta sila ng bahay doon sa Bohol. From Pangasinan po sila, sir, muna, tapos nakituloy muna sa amin kasi may bata silang dala-dala. So, naawan naman po ako, sir. Pinakain, pinatulog. Tapos that time, hiniram na yung sasakyan kasi may gagamitin daw doon, magroro daw So, sila. paano nila binanggit sa iyo yung paghirap ng sakyan? Yun nga po, sir. Ang sabi nilang ganon, magbebenta po sila ng lupa doon sa sa Bohol. So hiniram nila, pero hindi hiram pinarenta. Sino po bang nagsabi na, rentahan namin, o ano? Ganito, ma'am. Ang sabi ko noon, bakit mo hihiramin? Wala akong sasakyan, gagamitin ko sa business ko. Ang sabi nila, ma'am, sige, mag-rent kami ng iba. So, which is yung Innova. Nagbigay sila ng 30,000, ma'am. Yun naman ang nirenta ko doon sa gagamitin kong Innova. So, pagkatapos po ng 20 days, yun na, binalik ko naman yung nirentahan kong Innova. Ang weird lang kasi bakit kailangan pa magrenta ng Innova para gamitin mo? May sasakyan ka naman, bakit hindi na lang sila yung magrenta ng Innova? Yun po ang sinabi ko noon, sir. Yung sasakyan mo, ma'am, pinapahiram mo ba talaga as in rent? Oo. Hindi, sir. Personal use Personal ko pa lang, okay. sir. Yung posible kasi na nangyari dyan, number one, bakit ayaw nila magrenta? Oo. Kasi possible na may GPS tracking device, yung sasakyan na kukunin nila.
So kapag narentangay nila yung sinasabi sasakyan na yun, Madali. posible na matrack sa kanila. Kumpara kapag personal use, wala nakakabit, mahirap mahanap, yan ang ginagawa nila. Pero mabuti lang, I think, kung hindi ako nagkakamali, na-retrieve din yung sasakyan na to. Tama ba? Thank you. Oo po, sir. Na ano na nung July 16, sir, 2 years rin na nawala sa akin, sir. 2 years? Tagal 2 years, pala. sir. So Ngayon paano lang, yung monthly amortization mo na Yun, pagbayad? sir, ang nag-ano na lang ako, nag-submit ako ng mga documents dito sa West Bank na ongoing yung kaso. Inano naman nila, sir. Pinayagan kang i-hold muna. Opo. Possible pala yun. At least may nakikinig. Kasi Opo. madaming cases na ganyan Yes, eh. correct. So, sa- first I-declare. owner po kayo. Opo. Nireport nyo sa bangko Opo. na may problema ako. Aasikasuhin ko itong problema ko. Pagbigyan nyo lang ako. So, pinagbigyan po kayo ng bangko. Opo. Okay, yung pala, possible pala yun. So, ma'am, after na nag-file ka ng case, obviously, Opo, ma'am. ano pong nangyari? Paano po na-recover yung sasakyan? Nag-file ako ng case dito sa Antipolo, ma'am. So, naanohan naman na may warrant of arrest nila. So, nung Ano po munang kaso ang sinampa ninyo? yun, ma'am, carnap. Carnapping. Against kay? Kay Andelito Reysa Martino at saka Maria Cristina Ranyola. Okay. So, ano pong nangyari dun sa kaso? So, okay, ma'am, may ano naman, may warrant of May arrest na po warrant of sila sa branch 139 ng Antipolo, RTC 1, itong Antipolo. Mm. Tapos, nung 2016, tumawag yung HPG sa akin na talagang blanco na talaga, akala ko wala na kasi Wala na pag-asa. 2 years. So, naharang daw yung sasakyan ko. Ang pinakita muna yung plate number na NDB 7880. Pero sabi ko, hindi po yan yung ano ko. Pero kamukhang-kamukha niya. Yung pala sa conduction sticker nila nakita. Doon nila na-track. Saan po na-track, ma'am? Tsaka paano? Sino nang nagda-drive? Ang nagdadrive po, yung si Zhang Tingbao. Chinese. Chinese po. Ano Chinese daw yung, paano daw napunta sa kamay nitong Chinese. nagdadrive? According to Zhang Tingbao, kasi may nag-hearing na po kami sa Lipa po. Ibinenta sa kanila? Binenta rin sa kanya ng kapwa Chinese. So nagpasa-pasa na Opo. mula kay dun sa Binenta nirereklamo ng mo. 950,000, sir. Okay, so yung nangyari, nirenta nga ibinenta, Nagpasa-pasa. pinagpirahan, napasa-pasa yung sasakyan, pineke yung dokumento, pati plaka. Ang nangyari, umabot dun sa person na nagda-drive na nahuli dun sa checkpoint, tama ba? Opo. Alright. So, ngayon naman ma'am, yung sasakyan ay ginagamit mo na muli? Hindi, sir, kasi ongoing yung lifting niya, sir. Alarm, yung lifting ng alarm niya, sir. Naka-impound pa. Hindi, nasa akin Nasa naman. iyo Nasa, naman. Pero bawal pang gamitin. bawal pang gamitin hanggat hindi nalilift pa yung ano, sir. Okay, sige. Pero may isa ka pang problema, nabawi mo yung sasakyan, pero yung mga nanloko sa'yo, kamusta? Nagtatago. Nagtatago sila, ma'am. Yun nga ang gusto kong kasi siguro ako lang talagang nagpursiging mag-ano sa Magkaso. kaso nila kasi at sa dami naming nabiktima nila, ako lang talaga ang nagpursige. Kasi 2017 na news na naman itong Maria Cristina. So yung Sa inilapit mo ma'am dito, no, para lang mapakita ang kanilang mukha, mapanawagan sa tao, kung may alam sila sa kinaroroonan nitong dalawa. And also as well, kung may makakatransaksyon at makakausap silang dalawang tao nito, ay sila ay nanloloko ng mga tao at posible na nagtatagay din ng sasakyan. Opo, sir, ganun nga po para wala na pong maloko at saka yun po ang pinangkakabuhayan nila, sir. So siguro pwede natin ipa-flash itong dalawang picture ng dalawang tao na to. Kung kayo ay may kaalaman dito sa kinaroroonan ni Andelito Reysa Martino, magsabi lang kayo dito sa Bitag para masabihan din ang ating kapwa law enforcement para mapaalam itong kinaroroonan nitong Andelito. And also as well, doon naman sa next natin na ipapakita, ito namang Maria Cristina Lozano Ranyola, criminal case number 2382107, RTC branch 139, Antipolo, wanted for carnapping. Kung may nakakaalam sa kanyang kinaroroonan, magsabi lang din dito sa aming Facebook page and dito sa mga numbers din namin also as well para malaman at masabihan ng ating mga kapwa law enforcement tungkol dito sa kinaroroonan ng dalawang panig. So, ma'am, no, siguro any last message para siguro dito sa dalawa na gusto mong mahanap at makita ng mga tao ngayon? Andelito Reysa Martino at saka Maria Cristina Ranyola. Sana Yung harapin kaso. nyo ang kaso Yes. para hindi na po Oo kayo na. magtago kasi wala namang nagtatago na hindi maibubunyag. Tama, ma'am. Okay, sige. Makausap muna natin ito sa kabilang linya. Itong si Police Colonel Joel Casupana na itong Chief Special Operation Division ng HPG. Magandang umaga po sa inyo.
Colonel, gusto lang namin na ilapit itong case ni Ma'am. Kung saan ay nawala yung kanyang sasakyan, umano nagpakilala na makikitira, and then hiniram yung sasakyan. So, sir, familiar ba kayo with these cases? And ano po ang magiging sigurong advice ninyo or mga dapat tignan or to watch out for base po sa inyong experience dyan sa HPG? Kung pamilyar po, sa pagkakabanggit po is hawak po ng Highway Patrol 4A po yung kaso. So hindi po naidulog yan dito sa amin, dito sa Special Operations Division. Pero po masisiguro po natin, since naka-alarm na po yung sasakyan, umakyat po yan dito po sa National Headquarters natin para sa inclusion in the nationwide alarm. Colonel, gusto ko lang tanungin, ano pong advice ninyo dun sa mga nanonood din as well? Dito po sa kagaya ng case ni Ma'am na lumalapit sila, na sabihin lang na may kailangan lang sila puntahan. Ano pong masasabi niyo na kailangan tignan ng ating mga kababayan or red flags to watch out for doon sa mga nagpapahiram o nagpaparenta ng mga sasakyan? Kwan po tayo, dobling ingat po tayo because may mga natanggap na po tayong mga complaint regarding po doon sa nauusong modus operandi na technical carnapping na kung tawagin natin ay rent-tangay scheme. So isa yan doon sa parehas na sitwasyon na kinaharap ng ating biktima po. Sa mga kababayan po natin, unang-una po, sabi ko nga, kung mag-i-engage sila sa rental business, sila na po ang mag-operate sariling driver nila at lagyan po ng as a security features, added features po, lagyan nila ng GPS or mga GPS yung sasakyan nila na wag nilang babanggitin doon sa magre-rent. And then be sure po na wag pong ibibigay ang mga original documents. So lagyan nyo lang po nung Xerox copy nung inyong OR at saka CR. Very much clear, no, Police Colonel. So, Kate, I need my final questions ba kayo? Ako po, Colonel, gusto ko lang ma-highlight yung good side ng investigation na nangyari kay Ma'am LV. Kasi po, pina-alarm niya yung sasakyang nawawala nga, pero na-recover, Colonel. So, possible talagang ma-recover yung mga sasakyang katulad ng kay Ma'am LV. Yes po, ma'am. Huwag po silang mag-aatubili. In fact po, yun po dapat ang unang-una nilang gawin. Mag-report po sa police. Once po na nai-report sa amin yan, gagawa po tayo ng action para mailagay sa flash alarm at saka sa nationwide alarm. And then we will provide the copy of the report sa LTO po para ma-alarm sa LTO at hindi mai-transfer sa ibang tao yung pagmamayari ng sasakyan na gagamitin yung mga fabricated or fake documents. So doon pa lang po, isa rin yan so mabilis na pagka-recover ng sasakyan once na naka-alarm yung sasakyan. So Tama, pwedeng Colonel. maipatan yung sa kalye at Additional ko lang, Colonel, na pinalitan kasi yung plaka, pero yung conduction sticker talagang na-track ng mga kapulisan natin. Yes po, ma'am. Identity po ng sasakyan yan. Kung hindi man po conduction sticker, is yung plate number po. So, lifetime identity po yan ng sasakyan na hindi natin pwedeng mabago o maalis sa kanila. Salamat po sa paalala, Alright. Colonel. Sige po, Police Colonel. Maraming salamat po sa inyo. Ma'am, no, clear na ba sa inyo yung lahat ng sinabi ni Police Colonel na kung saan kailangan natin tandaan? For example, yung mga ORCR, hindi dapat naglalagay ng mga original doon, Xerox lang. Also as well, yung paglalagay ng mga sinasabing gadget kagaya ng GPS para lang matrack yung sinasabing sasakyan kung ito ay laging pinapahiram, no? So, lagi tayo mag-iingat and I think you very much learned that also as well. And lahat sa ating mga nanonood na talaga dapat mag-iingat tayo when it comes dito sa mga sinasabing mga tao na gustong manghiram ng sasakyan na hindi natin masyado kakilala. Alright? So, ma'am, maraming salamat po sa inyo. And sana po na maging malaking tulong ang aming pag-ere ng inyong sinasabing sumbong. Alright po, ma'am? Thank you so much, Sir Carl. Maraming Thank you, salamat ma'am. din po, ma'am. Itong Andelito Reysa Martino, wanted for carnapping, criminal case number 2382107, RTC branch 139 Antipolo. Inuulit ko ulit. Andelito Reysa Martino. Kung may nakakaalam po sa kanyang kinaroroonan, nais lang po magpaalam sa aming tanggapan. And next also as well, ipakita natin itong Maria Cristina Lozano Ranyola, criminal case number 2382107, parehas wanted for carnapping. Again, Maria Cristina Lozano Ranyola and Andelito Reysa Martino, ipag-alam lang po sa aming tanggapan kung ano po ang kanilang kinaroroonan. Alright, so dyan po tayo nagtatapos ngayong araw. Once again, mag-iingat po tayo sa lahat ng mga tao na kausap natin na nanghihiram ng mga ari-arian natin.
At dyan tayo nagtatapos dito sa sumbong na to. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak, bitag. Ilalaban ka digiwan, itong hashtag, ibawitag mo.